Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating pong pagdulog sa banal na hapag ng ating Panginoon, tayo nag-aalay ng papuri at pasasalamat sa lahat ng biyayang pinagkakaloob sa atin. Sa misang ito, atin pong ilapit sa Diyos ang ating mga panalangin at intensyon, kasama ng mga taong napangako nating ipagdasal, ang mga nangangailangan ng panalangin, lalo tigit ang mga may karamdaman, ang mga dumaranas ng matinding suliranin sa buhay, at ang lahat ng mga yumao na. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, atin munang pagsisihan, sandali, ang lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin, upang sa iyong pamumuno at pangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa, bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa simula ng aklat ni Propeta Jeremias. Ang aklat na ito ay sulat ng mga sinabi at ginawa ni Jeremias na anak ni Hilcias at isang saserdote sa Anatot, sa lupain ng lipi ni Benjamin. Sinabi sa akin ng Panginoon,
Pinili na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Sinabi ko naman, Panginoon, hindi po ako marunong magsalita. Bata pa po ako. Subalit sinabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka. Sinusugo kita kaya't humayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang sasaiyo at iingatan kita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Pagkatapos, iniunat ng Panginoon ang kanyang bisig. Hinipo ang mga labi ko at sinabi, Hayan, ibinibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa't mga kaharian. Sila'y bunutin at ibagsak, lipulin at iwasak, ibangon at itatag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong hayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana'y sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang moog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kukura mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko'y nilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tangang ikaw lamang. Kaya naman ikaw, poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinahangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo.
Nasa dalampasigan naman ng mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi na bang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi na bang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig sa 100, may tig sa 60, at may tig sa 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga rin po, Padre. Napakabuti ng Diyos sapagkat siya'y palaging nagsasalita sa atin. Siya'y palaging nangungusap araw-araw sa atin. Kung tayo po ay palagi ang sumisimba araw-araw, mayaman tayo sa salita ng Diyos. Mayaman tayo sa aral na itinuturo sa atin ng Ebanghelyo ng salita ng Diyos. Dito po pinapahayag ng ating Panginoon kung paano tayo na nakikinig sa salita ng Diyos araw-araw. Tayo yung mga mabubuting lupa, matatabang lupa, na pagkatapos nating mapakinggan ang salita ng Diyos, ito ay namumunga sa ating buhay. Maganda po yung ipinapahayag sa salmo natin ngayon. Sabi doon, patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ito ay nagpapahayag sa atin na tayo bilang tumanggap ng salita ng Diyos, nakapakinig ng salita ng Diyos, patuloy natin itong ipapahayag sa mga kasamahan natin, sa mga taong nakakasalubong natin, sa mga taong umaasa sa atin, sa mga taong nawawalan ng pag-asa, sa mga taong pinanghihinaan ng loob, upang sa kanilang buhay, maranasan nila ang pagsasalita ng Diyos sa pamamagitan nating nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang diwa po ng Ebanghelyo na ating napakinggan ngayon ay hindi lang tayo basta nakapakinig ng salita ng Diyos. Tayo, pagkatapos nating mapakinggan ang salita ng Diyos, ito ay ipapahayag natin, ibabahagi natin sa ating kapwa. Mabuti ang Diyos sapagkat araw-araw tayo ay binibigyan niya ng salita na magsisilbing gabay natin sa buong araw, sa maghapon, upang hindi tayo panghinaan ng loob, upang daladala natin ang salita ni Kristo sa ating buhay, upang magpatuloy tayo sa ating pag-iral, upang magbigay tayo ng inspirasyon sa ating kapwa, upang tayo mismo ay ma-inspire at bigyan ng matatag na pananampalataya sa Diyos. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid,
paanyaya sa atin ang ating Panginoon na sana tayo ay patuloy na magpahayag ng kabutihan ng Diyos. Ang ebanghelyo ng pagmamahal ng Diyos. Sana tayo yung mga matatabang lupa na pagkatapos nating tanggapin ang salita niya, sa araw-araw na tayo ay sumisimba, sa araw-araw na tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, ito ay nabubuhay sa atin. Ito ay naibabahagi natin. At tayo mismo ay nagsisilbing saksi sa mga salita ng Diyos. Na ilalapat natin sa ating buhay kung paano tayo binubusog ng salita ng Diyos. Kagabi ho, dinala ko ang aking kapatid sa ospital. Kakatapos lang ng pagpapagamot namin sa aming tatay. Kung ako'y isang taong mahina, kung ako'y isang taong very negative, baka matalo ako nung kaisipang, bakit ganito ang Diyos? Bakit ang Diyos kung magbigay ng problema sunod-sunod? Pero kung ikaw yung isang tao na palaging tumatanggap ng salita ng Diyos na laging nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, magtiwala ka. Kahit anong problemang dumating sa buhay mo, hindi ka panghihinaan ng loob sapagkat kasama mo ang Diyos. Tumataba ang iyong puso kapag nananatili ka dun sa salita ng Diyos na huwag kang mangamba, huwag kang matakot, magtiwala ka. Nakauwi po ako ng madaling araw na pagkat hindi naman ako maaaring magtagal sa ospital at ako'y may schedule sa simbahan. Pero ang nasa likod ng aking isip at laman ng aking puso, nandun palagi ang awa ng Diyos. Nandun palagi ang tulong ng Diyos. Mga kapatid, dito tayo mas pinatataba ang ating puso sa pamamagitan ng salitang nagpapagaan ng ating mga problema. Kaya ang salita ng Diyos, hindi lang dapat basta natin napakinggan. Ito ay tumitiim sa ating pagkatao upang yun ang maging gabay natin, upang hindi tayo panghinaan ng loob, upang hindi tayo mawala ng pag-asa, sapagkat nandun si Lord palagi para sa atin. Napakaganda ho ng ibanghelyong ito, ang talinghaga tungkol sa maghahasik. Katulad ng araw-araw na inihahasik ni Kristo sa atin ang kanyang salita upang ito ay mamunga sa ating pagkatao, upang ito'y lumago sa ating buhay, at ito ang ating dalhin sa ating buhay upang tayo magpatuloy bilang kanyang alagad, bilang anak ng Diyos. Naririnig ni Jesus ang ating tinig. Pakinggan din sana natin ang kanyang tinig at ito ay mabuhay, mamunga sa ating buhay, maging saksi tayo ng salita ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Sabihin natin sa Diyos ang ating pagnanais sa isang mayamang adi sa mundo habang ating nasasalamin ang hindi matabang lupa sa ating buhay. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang simbahan, naway magbunga ng mayamang ani sa pamamagitan ng katapatan at dedikasyon ng kanyang mga lingkod. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ani ng katarungan, naway magbuhat na hindi makasariling paggawa ng mga pinuno, mambabatas at hukom ng gobyerno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga magsasaka na nagpapagal sa bukid, naway umani ng bunga ng kanilang paggawa at makatulong sa ikauunlad ng sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga may sakit na nahihirapan sa mga kasawian sa buhay, naway masiyahan sa ani ng pagpapalakas loob mula sa kanilang mga kaibigan at komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Mapagmahal na Ama, tulungan mo kaming makapagdulot ng mayamang ani sa anumang iyong itinanim sa aming mga puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at ng buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ang magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunigang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos,
Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Melray na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang lahat.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyo po ang kapayapaan. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Pagkaloob mong ito ay magdulot ng pagunlad sa ipinabanan niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa panalangin at pagbabasbas, inaanyayahan po sa unahan ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito, nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, nakatakdang maglakbay at sasailalim sa pagsusulit. Isusunod po ang panalangin at pagbabasbas ng mga religious articles. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagbumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling naming basbasan mo ang mga kapatid naming ito na nagdiriwang ng mahalagang okasyon sa kanilang buhay, may mga natatanging panalangin. Pagkalooban mo sila ng mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adhikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. At naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapang ito sa pananalangin upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at kabutihan at paghahangad ng buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga may kaarawan at anibersaryo ng kasal sa simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.